Mahalaga po sa tingin ko na hindi dapat basehan kung bumoboto ka o hindi para mabigyan ka ng patient transport service. Dapat basta taga rito ka, scope ka ng jurisdiction at territorial jurisdiction ng bayan ng Raider Mercedes. Hindi base sa boto ang pagre-receive natin ng serbisyo mula sa ating bayan. I think discrimination iyon. Lahat ng problema nyo sa ating bayan, welcome po kayo na pumunta dito. Huwag po kayo matakot kahit kanino. Hindi po nakakatakot si Mayor. Hindi rin po nakakatakot si Atty. Harold Respicio. Wala pong nananakot sa inyo. Sir, kamusta po kami tungkol sa kamakailan po may resident yung dumulog sa inyong opisina matapos nilang hindi pagbigyan ng driver na i-escort sa dialysis center. Ano po ang masasabi niyo tungkol doon? Wow! Dahil dyan magkakaroon tayo ng inquiry tungkol sa patient transport services ng ating munisipyo para formal nating imbitahan yung head, kung sino mang head ng department na nagpapatakbo ng municipal services na yan dito sa ating bayan, maimbitahan natin dito sa session at ipaliwanag niya yung tamang proseso ng pagbigay ng patient transport vehicles sa ating mga kababayan. At para na rin makapag-formulate tayo ng tamang paraan ng pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Mahalaga po sa tingin ko na hindi dapat basehan kung bumoboto ka o hindi para mabigyan ka ng patient transport service. Dapat basta taga rito ka, scope ka ng jurisdiction at territorial jurisdiction ng bayan ng Raider Mercedes. Dapat kung kailangan mo ng serbisyong transportation dahil ikaw ay isang pasyente, dahil critical iyon, dapat bigyan ka ng transportation. At hindi rin mahalaga na dapat emergency yun kasi meron naman tayong mga patient transport vehicles na hindi naman ginagamit sa buong maghapon kung minsan. Kung available naman at hindi siya ginagamit or booked for an emergency, siguro pwede naman siyang magamit dahil meron naman tayong funds para sa gasolina, meron naman tayong sinesweldohan ng mga driver para maghatid ng tao. Kaysa naman nakatambay sila maghapon, magdamag, sinesweldohan natin sila, naka-duty sila, mas maganda siguro kung nararamdaman nila na ginagawa nila yung kanilang trabaho. So, i-agenda po natin yan ngayong araw para maimbestigahan natin this week. Malaman natin yung totoong estado ng pagbibigay ng patient transport services dito sa ating bayan. Makita po ninyo yung sagot ng head ng department na in charge dyan. At sana at the end of the week makapa-formulate tayo ng maayos na proseso tungkol sa pagbibigay ng serbisyo na yan. Dito po sa LGU o Municipal Health Office na nagsasaad na tanging may nagsasaad po ba na tanging rehistradong botante lang ang maaaring gamitan ng ambulansya? Yan ang malalaman natin. I don't think so. I think discrimination iyon. Kasi sa lahat ng mga nababasa ko ng ordinansa or legal rules sa ating bansa, I don't think na tamang batayan sa pagbibigay ng serbisyo yung botante ka o hindi. I think yung mas accurate na basehan is kung yung sineserbihan ba na location ay within the territorial jurisdiction ng munisipyo. For example, kung yung pagre-respondan ba o yung itatransport na pasyente ay nandito ba sa loob ng Reyna Mercedes, yun yung tama. Kaysa naman mag-respond siya sa isang pasyente na nasa Nagilian or nasa kapitbayan, yun yung dapat excluded. Pero regardless kung botante ka or hindi, dapat hindi yun batayan para bigyan ng serbisyo. Tandaan po natin, hindi base sa boto ang pag-receive natin ng serbisyo mula sa ating bayan. Ang pag-receive ng serbisyo mula sa kahit na anong ahensya ng gobyerno ay base po kung ikaw ay Pilipino o hindi. Basta nga nandito ka. Trabaho po ng gobyerno na pagsilbihan tayo, hindi dahil boboto ka o hindi. Medyo hindi po masarap pakinggan na porket hindi ka boboto, hindi ka pagsisilbihan, parang may kapalit. Ano po? Hindi po. Ang kapalit po niyan ay bilang isang taga rito sa isang territorial jurisdiction, dapat hindi ka tanggihan ng serbisyo. Sir, kung mapatunayan kung may kapabayaan o nangyaring diskriminasyon sa parte ng driver o sino mang opisyal, ano pang posibleng administrative sanctions na maaari pong kaharapin niya lang? Wow! Parang sarap kasuhan, no? Sa Civil Service Commission. Baka kung sobrang grabe, baka kasuhan natin sila sa ombudsman, no? Pero maganda yun na approach. Pero I think approach siya na maganda kapag hopeless na talaga yung situation. Maganda na approach dito sa bayan natin ngayon is maging reasonable tayo or maging rational tayo dahil ang katrato rin natin ay mga tao rin. Nakaharap natin, mga kaibigan rin natin, magkakapit-bahay lang tayo dito sa ating bayan, nalit lang ating komunidad. Maganda na yung tono ng ating pag-solve ng ating problema ay friendly. Hindi masyadong adversarial, hindi masyadong gusto mo siyang ipakulong o sirain ang buhay niya o sirain yung future niya. Maganda siya as rhetoric. Babanggitin mo siya na ito yung posibleng mangyari sa'yo kapag hindi mo talaga ginawa yung trabaho mo. And kapag naririnig nilang ganun, alam mo, maganda mong nakikita is, oo nga, no, dapat kong gawin yung trabaho ko dahil kapag hindi ko nagawa yung trabaho ko, baka matanggalan ako ng benepisyo mula sa aking trabaho, hindi ako makapag-retire ng maayos, matanggal ako, baka makulong pa ako sa ombudsman, magkaroon ako ng maraming administrative penalty sa civil service. Kapag
nare-realize nila yun, sineseryoso nila yung trabaho nila. At ibinibigay namin yung pagkakataon sa kanila na bago pa kami pumunta doon sa situation na yun, ay may pagkakataon na silang i-correct yung kanilang trabaho. Halimbawa, yung nangyari dito sa Reina Mercedes Water District. Nung umpisa, sinabi ko sa kanila, kapag hindi nyo talaga in-acknowledge yung ating problema at itinatanggi ninyo na merong problema at ayaw ninyo talagang umalaw, wala kaming ibang magagawa kundi kasuhan kayo sa ombudsman. Pero maganda yung kanilang response. In-acknowledge nila yung problem at constructive yung kanilang pinopose na mga measures. So bilang administrator ng ating bayan, bilang council dito sa ating bayan, yun ang gusto mong marinig. Kasi sa mga nakaraan, pwedeng tapos na yun eh. Pass is pass, kumbaga. Pwedeng kahit pa paano kalimutan natin ng konti for the sake ng present and the future. Kasi kung mag-focus tayo sa pagsasampa ng kaso at gawin silang accountable, baka kung minsan kasi counterproductive pa yun. Kasi mauubos ang energy natin doon, mauubos din ang energy nila doon, wala nang natitirang energy para ayusin yung present at saka future. Kaya ang priority ko ngayon ay ipaintindi sa kanila yung mga pwedeng mangyari sa kanila kapag ayaw nyo talagang sundin yung batas at hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. Dahil totoo yun, kapag antigas talaga ng ulo mo, tatanggalin talaga kita sa trabaho, sasampan kita sa civil service, at kapag sobrang grabe, sasampan kita sa ombudsman. Pero wala namang ganun ka-crazy na empleyado dito na sobrang tikas ng ulo. Sobrang reasonable naman sila na tinitake nila yung alternative na approach na, alright, kung ayaw mong mangyari iyon, focus tayo sa problema at sa solution. At ang ginagawa nila is kinokorek kaagad nila, maayos kaagad yung pinapakita nila sa kasalukuyan, at meron talaga silang plano para magkaroon ng permanent na solution doon sa problema in the future, para in the next 3 years and indefinitely in the future, maganda na yung serbisyo nila dito sa ating bayan. At yun yung nangyari doon sa Reina Mercedes Water District. At yun din ang gagawin kong plano dito sa ating mga tauhan, dito sa mga nagtatrabaho sa ating patient transport services. Yun po ang kailangan nating gawin. Maganda po na ipaintindi sa kanila ang kanilang responsibilidad at bigyan sila ng pagkakataon na itama ang kanilang sarili. Si Jesus nga pinatawad ang mga nagkakasala, binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Yung girlfriend mo nga at boyfriend mo, binibigyan ka ng second chance, di ba? So ganun din ang ibigay natin sa kanila para good vibes lang tayo, hindi magkasamaan ng loob dahil tayo rin naman kakasama dito sa ating bayan. Kapag ipinakita mo sa akin na inayos mo agad yung problema mo at magiging maganda yung services natin in the future, walang problema, pipikit muna kami sa mga past na nagawa mo. Ano po ang mensahe niyo, sir, sa mga residente po ng Reina Mercedes na nararanasan ditong ganitong issue pero hindi po sila makapagsalita? Ay, magsalita po kayo! Kung napapansin niyo po, dito sa opisina ni Attorney Harold Respicio, Vice Mayor, lahat po ay welcome na makapasok. Sa katunayan po, lahat ng mga agenda at issues na inalalabas ko dito sa ating konseho in the past 3 weeks or 4 weeks pa lang tayo na nagtatrabaho dito, napakarami na. Lahat po yan ay dahil sa first hand na accounts ninyo. Dahil po sa specific na reklamo ninyo. Kaya po, uubusin natin ang reklamo ninyo. Kapag meron pa kayong reklamo dito sa ating bayan, pumunta kayo dito sa aking opisina, ikwento nyo sa akin at ako mismo ang magkakandak ng investigasyon para ma-improve yung services na yun. Mapanagot natin kung sino ang may kasalanan at tulungan natin siya na ma-improve yung ating serbisyo. Nararamdaman ko na po na unti-unting nagiging perfect ang serbisyo dito sa ating bayan. At maraming salamat sa ating members ng council. Maraming salamat din kay Mayor dahil ramdam na ramdam ko ang suporta niya sa lahat ng mga initiatives na ito. Doon pa lang sa tubig, makikita natin na luminis na yung tubig at meron kaming concrete action patungkol dyan. So makikita rin natin dyan tungkol sa ambulansya, darating din tungkol din sa mga piggery, mga manok, yung mga yun. Marami po, lahat ng problema nyo sa ating bayan, welcome po kayo na pumunta dito. Huwag po kayo matakot kahit kanino. Hindi po nakakatakot si Mayor, hindi rin po nakakatakot si Attorney Harold Respicio. Wala pong nananakot sa inyo. Baka nag-i-imagine lang kayo ng kinakatakutan ninyo. Pumunta po kayo dito, isusolve natin dahil kung minsan po, ang nagkukulang lang sa ating organization, usually ganyan yan eh. Kung minsan tinatamad tayo, ayaw natin magtrabaho, medyo inom muna tayo bago tayo magsilbi ng mga pasyente. Hindi po. Maganda lang na meron tayong kultura ng accountability. Merong nagbabantay, malaya tayo na mag-raise ng problema at transparent tayo sa pagko-communicate para reasonably maka-achieve tayo ng magandang solusyon sa lahat ng problema natin. Kung baga, pass is pass, nagawa na yung mga pagkakamali in the future, pero hindi tama na continue tayo na mag-suffer kung merong pagkakamali. Mahalaga is, kung merong pagkukulang ngayon, i-fix natin ngayon at maging positive tayo na ma-fix siya at magiging permanent siya in the future yung solution na iyon. Kaya mga kababayan, kung meron man kayong kahit na anong hinaing dito sa ating bayan, sa magpapatakbo ng ating gobyerno dito sa ating bayan, malaya po kayong pumunta sa opisina ni Attorney Harold Respicio at sabihin niyo po sa akin, makakaasa po kayo, wala akong pinipili, kakampi man or kalaban ng nakaraang kampanya, madadala po yan bilang agenda at magkakaroon po tayo ng konkretong hakbang para masolusyonan niya. Thank you po.